October 29, Wednesday. Si si Nelly Domingo, Sunday sa kanila. No. So, di ko alam kung saang bansa siya ng Sunday sa kanila ngayon. At Amparo Estrada, Wednesday po today. Yes po, Wednesday nga po ngayon. And Yonega, hello Ma'am Admin Rich, hello din po sa inyo. Yan. And si Miyu, ngayon ko lang ulit nakita, no? Maraming salamat ulit sa pag-drop by dito sa ating live. Yan. Okay po ba yung ating Okay po ba yung ating volume? Yung sounds natin? Okay po. Yan. Okay. Wednesday po, stand corrected po ako kasi holiday dito sa Hong Kong ngayon. Akala ko Sunday tuloy. Sorry po. Kaya nagtaka ako. Sabi ko, saan kayang bansa siya? Kasi di ba usually kapag yung merong ahead sa atin or merong kung Wednesday dito, sa ibang bansa, mga Thursday. Or minsan naman, sa ibang bansa, Tuesday. Kaya nagulat ako, ang layo naman ng parang gap. Wednesday tapos Sunday, ang layo ng gap. Ganun talaga na minsan parang, nalolos ka sa date. Ganyan din ako minsan eh. Uy, anong petsa na ngayon? Akala ko pa lang. No, ganun talaga minsan. Parang dahil sa sobrang busy, yan, or marami tayong mga ginagawa, iniisip, minsan nakakalimutan natin yung petsa. Full of flowers, John Paul. Ay, opo, no? Maganda po yung, mahilig kasi ako sa flowers. Vincent Lamban, hi. Hi din po sa inyo. And Elvira Sismiyu, shouty, yan. At okay. Shakoy, good day po, ma'am. Yan, good day din sa'yo, Shakoy. Yan. Tsaka si John Paul, yan. Okay. Nakita ko na po kung sinong kinasuhan. Sana sinama si Bongo at Cheese. At sana si Pulong din. Ang pagkakaalam ko po, si Bongo at si Pulong, kinasuhan naman ni Trillanes. No? Si Bongo at si Pulong. Pero sa tingin ko, makakasuhan din yan si Bongo, no? Dito sa ICI. Pero syempre, kinakalap pa lahat ng mga evidences, no, para talagang maging malakas yung kaso. Kasi ayaw ni PBBM, no, ang direktiba kasi ni PBBM sa ICI, kailangan malakas yung kaso. Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng sinabi ni ganito, si daw, yan, nakita daw si ganito, nagbibigay ng pera. So ayaw ng ganon, no, na hearsay lang, tapos wala namang ebidensya. Kasi kapag gano'n, nasasayang yung pagsasampa ng kaso. Kasi kapag hindi matibay ang kaso na isinampa, napapawalang sala lang din, nababasura. So sayang yung effort ng gobyerno, no? Nakita naman natin yung past administration, ganyan yung ginawa ng past administration, no? Nagpapakulong basta-basta, no? Papakulong basta-basta, tapos after 7 years, ibabasura lang din ang kaso. No? Katulad ng nangyari kay dating Senator Leila de Lima, pinakulong. Tapos anong nangyari? Lahat ng kanyang mga witnesses against her, nag-recant, sinabi na hindi naman daw totoo na yung kanilang testimony, hindi naman daw totoo yun ay tinakot sila, etc. etc. So ayaw ng ating Pangulo na ganyan ang mangyari. Gusto ng Pangulo natin kapag kinasuhan, talagang kulong at talagang wala nang bawian. Kulong talaga, no? Yan po ang gusto ng ating Pangulo. Ana Rose Alipio, how about Senator Cheese po, ma'am? Sa pagkakaalam ko, kasama din siya, no, sa kinasuhan na natin, yung mga kinasuhan. Okay. Natin. Kasama siya sa kinasuhan ng pagkakaalam ko eh. So, ito.
Ang mga kinasuhan lang ay Independent Commission for Infrastructure will recommend to the Ombudsman the filing of criminal and administrative charges in line with anomalous flood control projects against the following: Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Saldico, Mitch Kahayun Uy, Roberto Bernardo, yung dating USEC ng DPWH, at saka si Mario Lipana. So wala pa pala si Jesus Escudero, no? Siguro ay naghahanap pa sila ng medyo matibay na ebidensya na talagang maglilink sa kanya directly, no? So wala pa, pero ano pa yan eh, ginagather pa kasi lahat ng mga ebidensya, kasi ang gusto nga ng Pangulo natin, ang kanyang direktiba ay kailangan, ayaw niya yung ano lang, yung name drop, no? Na nasisira lang yung reputasyon ng mga tao. Gusto niya, pag merong nag-name drop, kasama kailangan merong matibay na ebidensya, no? Kaya nga, dito, wala pa rin si Speaker Martin Romualdez. Gustong-gusto nitong mga DDS na ipakulong kaagad, no, si Speaker Martin Romualdez. Ang sabi nga ni Ombudsman, Boying Rimulya, maghanap kayo ng ebidensya, ibigay nyo sa amin. Kapag meron kayong mga ebidensya, kakasuhan natin. Yan po ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Kasi hindi po pwede yung kasuhan mo basta-basta yung tao pagkatapos wala namang matibay na ebidensya. Kasi baliktarin natin kung sa inyo mangyari, no? Kung sa mga DDS mangyari ito, papayag ba sila na basta-basta sila kakasuhan, papakulong, kung wala namang matibay na ebidensya? So, ngayon, gustong-gusto nilang ipakulong na kaagad si Speaker Martin Romualdez, no? Dating speaker, gusto nilang kasuhan agad, ipakulong kaagad. Wala pa silang mga ebidensya na matitibay, direkta na magtuturo, no, kay dating Speaker Martin Romualdez, pero gusto nila ipakulong kaagad. Pero kapag bumaliktad naman, sa kanila naman nangyari, sasabihin nila, due process. Sasabihin nila, kailangan namin ng due process. Ay, bakit ganito? Bakit basta na lang kaming kakasuhan na wala namang ebidensya, ganyan-ganyan. O, diba? Naghahanap sila ng due process kapag sila yung involved. Pero kapag yung tao na mga gusto nilang isangkot at idiin, walang due process o ikulong ka agad yan. Yan po, ganyan po ang mga DDS. Diba? Ganyan po sila. Si Dan, nasaan si Romualdez? Nandito lang po siya, no, sa Manila, no? Si dating Speaker Martin Romualdez, nandito lang siya sa Manila. At katulad nga ng sabi ni Ombudsman Rimulya, kung gusto niyong ipakulong talaga si Speaker Martin Romualdez, tumulong kayo sa paghahanap ng ebidensya, pagkalap ng matitibay na ebidensya, pagkatapos ibigay niyo sa Ombudsman para makasuhan. Yun po ang maganda, no? Yan. Edward, ICI, isama niyo si Saldico. Si Saldico, ayan na, kinasuhan na talaga siya. Kasi kay Saldico, talagang, wala nang kumbaga kay Saldico, wala na siyang lusot dyan. Kasi talagang, kahit yung mga USEC, sina Bernardo, itinuturo talaga siya eh. Sina Bryce Hernandez, itinuturo talaga siya. So, yun ang nagtuturo sa kanya. Yung mga diskaya, wala naman eh. Wala. Hindi siya itinuturo. Kung matatandaan natin, yung unang upo, no, ng mga diskaya sa Blue Ribbon Committee ng Senate, kung saan si Marcoleta pa ang chairperson sa Blue Ribbon Committee, nagbanggit siya ng Romualdez. Nagbanggit sila ng Romualdez, pero ang sinabi lang nila ay wala silang personal knowledge. Ang sinabi lang ay sinabi daw ni ganito na nagdadala daw ng pera kay Romualdez. Ganun lang. Wala silang personal knowledge. Na pag sinabi nga natin, pagdating kasi sa korte, hindi pwedeng sinabi ni ganito, sinabi ni ganun. Kailangan ikaw mismo ang nakakaalam. Meron ka kailangang personal knowledge at meron kang ebidensya na talagang nakita mo, narinig mo, nasaksihan ng mga mata mo, no, narinig ng tenga mo, na talagang si Martin Romualdez ay tumatanggap ng kickback. Ganun yun pagdating sa korte. Hindi pwedeng sinabi ni ganito sa akin, si Romualdez daw ganun. Tumatanggap daw ng kickback. Hindi yan pwedeng tanggapin.
as ebidensya. So kailangan ng isang tao na magsasabi, magtuturo na talagang nakita niya, no? Kaya nga itong si Gutesa, mahalaga yung statement ni Gutesa, no? Mahalaga 'yon. Kaso wala na guys, si Gutesa kasi kakasuhan siya, no? Kakasuhan po siya ng RTC, no, sa Manila kasi napatunayan na yung specimen, no, ng pirma ng lawyer na sinasabi niya na nag-notarize daw ng kanyang affidavit ay hindi naman pala totoo. Peke lang talaga, napatunayan po sa RTC, no, ng Manila. So si Gutesa po ay kakasuhan at nagbabadya din, nakakasuhan yung mga nagdala sa kanya at yung mga nag-push sa kanya kung bakit niya nagawa yun. Kasi sigurado mga kaibigan, merong nag-ano sa kanya dyan eh. Merong nag-utos sa kanya kung bakit niya ginawa yan. Sigurado yan. Kasi alam naman natin na itong mga taong ito, itong mga DDS na to ay talagang very eager sila na idiin, no, yung pangalan ni Martin Romualdez. Yung pangalan ng dating speaker. Ako mga kaibigan, sabi ko nga, hindi ko pinagtatanggol si Speaker Martin Romualdez kasi ang sa atin dito kailangan malaman natin ang katotohanan. Kung talagang totoong nagnakaw, kung talagang totoong kumikbak, kailangan talagang makulong, kailangan talagang managot. Wala tayong pakialam dito ni Romualdez man yan, no? Wala po tayong pakialam dito. Pero ang sa atin dito, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi pwedeng, nag-drop ng name pagkatapos mga ilang araw lang, wala na, nagtatago na. Pagkatapos makapag-drop ng name, nagtago na. Tapos nalaman pa na talagang peke lahat. Pineke ang ebidensya. So pag pineke mo yung affidavit mo, ibig sabihin, pati yung testimony mo, peke din yan. At ibig sabihin, nagsisinungaling ka lang, di ba? Kasi meron nga sa batas, no? Yung sinasabi nila na kapag meron kang mali sa yung affidavit, mali na lahat yun, no? Nakalimutan ko lang yung exact na phrase or sentence, no? Pero yan po ang sinasabi sa batas na kapag may mali ka sa iyong affidavit, mali na lahat yan. Mali na lahat yung mga ginawa mo. Lalo na to na finorge lang niya ang signature ng lawyer. Bakit niya kailangang i-forge ang signature ng lawyer? Hindi ba siya pwedeng talagang pumunta sa isang lawyer at talagang sabihin, panumpaan yung kanyang testimony, yung kanyang affidavit? Hindi ba niya pwedeng gawin yun? Bakit? Dahil ba siya ay nagsisinungaling? So, doon pa lang mga kaibigan, no? Wala kasing direktang magtuturo kay dating Speaker Martin Romualdez. Wala pong direktang magtuturo sa kanya. Kahit ng mga diskaya, hindi naman siya tinuturo ng direkta. Wala. Si Bryce Hernandez, si Alcantara, at yung iba-iba pa, wala pong direktang nagtuturo. Ikinakabit lang talaga siya sa pangalan ni Saldico dahil si Speaker Martin Romualdez daw ang personal na nagpili dito kay Saldico para ilagay doon sa appropriations committee. So yun ang yung dahilan na talagang ikinakabit nila, no, yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez kasi ang sinasabi nila, Saldico yan, siya ang pumili diyan. Kung imposible na walang alam si dating Speaker Martin Romualdez kasi si Saldico yan. Siya yung pumili dyan. Kaso mga kaibigan, ito kasi, no, yung nalaman ko, no, etong si Sara Duterte mismo nagsabi nito, guys, no, gamitin natin yung statement mismo ni Sara Duterte. Itong sabi po ni Sara Duterte, yung kinikwento po niya, yung nilaglag niya yung administrasyon ng tatay niya, na nagkaroon daw ng pagnanakaw, no, doon sa procurement ng laptop, mga laptop na overpriced, no? Nagkaroon daw doon ng korupsyon sa mga laptop na overpriced. At ang sinabi di ba dito ni Sara, part daw ng kanyang confidential funds ay ginastos daw niya doon sa pag-iimbestiga kay Saldico. So,
Anong year yun? 2021, panahon ng tatay niya, panahon ni Rodrigo Duterte, kung saan bumili po ng overpriced na mga laptop na ang hina, no? Napaka-low ng spec niya, low spec at talaga namang napakabagal at tapos mga kaibigan, overpriced. So yun po yung sinabi ni Sara Duterte, ha, pinaimbestigahan daw niya. At si Saldico, yung nangontrata, SunWest Corporation ni Saldico. So, kung titingnan natin mga kaibigan, sa panahon pala ni Rodrigo Duterte, sa panahon po ng past administration, nandyan na si Saldico. Nakakapasok na siya. Napepenetrate na niya ang PSDBM. Yung PSDBM, yan ang isa sa departamento ng Department of Budget. Yan po ay nasa Malacanang. Malacanang po yan, Department of Budget. Yung PSDBM, yan yung departamento ng Department of Budget kung saan sila yung nag-handle ng mga procurement tungkol po sa pagbili, tungkol sa mga bidding, sila po ang namamahala dyan. Sila yung bumibili. Sila yung sila yung nagde-decide about bidding, kung sino yung papaboran nila. Yun po yun. So, meaning to say, sa panahon pala ni Duterte, nagagawa na ito ni Saldico. Napapasok na pala niya ang PSDBM. Malacanang po yan. So, meaning to